ang pagharang kamakailan ng Philippine Coast Guard sa 26 na barko ng China ay nagdulot ng pagkabahala tungkol sa integridad ng teritoryo at seguridad sa dagat sa rehiyon. Nangyari ang insidente malapit sa baybayin ng Palawan, isang islang probinsya na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Napag-alamang umaandar ang mga barko ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, isang lugar na may layong 200 nautical miles mula sa mga baybayin ng bansa. Ang Pilipinas ay may legal na karapatan na gamitin at pamahalaan ang mga mapagkukunan sa loob ng EEZ nito na kinibibilangan ng mga reserbang isda, langis at natural na gas. Ang pagkakaroon ng mga sasakyang pandagat ng China sa lugar ay malinaw na paglabag sa soberanya at karapatang maritime ng bansa. Ang pagharang sa mga barko ng China ay naging posible sa pamamagitan ng mas mataas na surveillance at enforcement activity ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ang ahensya ay nagsasagawa ng mga regular na patrol sa lugar upang subaybayan ang mga aktibidad sa dagat at matiyak ang pagsunod sa mga internasyonal na batas at regulasyon. Binibigyang diin din ng interception ang kahalagahan ng alyansa ng Pilipinas sa ibang mga bansa, kabilang ang Estados Unidos at Japan sa pagpapanatili ng seguridad at katatagan ng rehiyon. Ang US at Japan ay nagbibigay ng teknikal at pinansyal na tulong sa Philippine Coast Guard para mapahusay ang mga kayanan nito at mapabuti ang kapasidad nitong tumugon sa mga banta ng China. Mariing kinundina ng gobyerno ng Pilipinas ang pagkakaroon ng mga barko ng China sa EEZ ng bansa na tinawag itong tahasan ng pagwawalang bahala sa internasyonal na batas at banta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Naghain ng bansa ng mga diplomatikang protesta laban sa China at humingi ng tulong sa internasyonal na komunidad upang matugunan ang issue. Ipinaglaban naman ng China ang presensya nito sa West Philippine Sea na sinasabing may historical rights ito sa lugar. At inakusahan din ng gobyerno ng China ang Pilipinas ng paglabag sa soberanya nito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga patrol sa lugar. Ang pagtatalo sa West Philippine Sea ay magpapatuloy sa loob ng maraming taon kung saan inahaki ng China ang karamihan sa lugar bilang sarili nito. Ang Pilipinas kasama ang iba pang mga kalapit na bansa tulad ng Vietnam, Malaysia at Brunei ay tumututol sa mga pahayag ng China at humingi ng tulong sa internasyonal na komunidad upang malutas ang isyu ng mapayapa. Ang pagharang ng Philippine Coast Guard sa 26 na barko ng Chino ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapanatili ng alituntuning nakabatay sa internasyonal na kaayusan na nagtataguyod ng mga karapatan ng lahat ng mga bansa, anuman ang kanilang laki o kapangyarihan. Binibigyan din ito ang pangangailangan para sa mga bansa na magtulungan upang itaguyod ang katatagan at seguridad ng rehiyon. Ang Pilipinas bilang isang coastal state sa West Philippine Sea ay may karapatan na protektahan ang kanyang interes sa dagat at igiit ang kanyang soberanya sa kanyang teritoryo. Ang pagharang sa mga barko ng China ay isang malinaw na indikasyon ng pangako ng gobyerno ng Pilipinas na itaguyod ang internasyonal na batas at ipagtanggol ang pambansang interes nito laban sa China. Bilang konklusyon, ang pagharang ng Philippine Coast Guard sa 26 na barko ng China ay isang paalala sa nagpapatuloy na agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea at ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang insidente ay binibigyan diin ng pangailangan para sa mga bansa na magtulungan upang itaguyod ang maritime security at upang itaguyod ang internasyonal na batas at kaayusan. Ang mabilis na pag-aksyon ng gobyerno ng Pilipinas sa pagharang sa mga barko ng China ay nagpapakita ng pangako nitong protektahan ang kanyang soberanya at karapatang maritime, maging ang pagpapadala ng malakas na mensahe sa ibang mga bansa na ang Pilipinas ay hindi magdadalawang isip na ipagtanggol ang kanyang pambansang interes.